Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Brian D. Mendoza. Dito po ang aking daily devotion ngayong araw, November 19, 2024. Ngayong araw po ay ating itutuloy ang ating series about po sa harnessing the power of words. Specifically, ang topic po natin for today's series is about speak with a point. Every time na tayo po ay nagsasalita, dapat make sure natin na laging may puntos, laging may kahulugan yung mga sinasabi natin. Huwag po nating hahayaan na yung mga binibigkas natin ay walang kabuluhan. At ang ating talata po para sa araw na ito ay magagaling sa Ephesians chapter 4 verse 29. Sabi po rito, basahin ko po, "Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear." Sa Tagalog po, anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Ngayon po tayo po ay dadako sa ating katuruan para sa araw na ito. Ano po? Talking pointlessly is like air pollution. Gaya po ng pag-usapan po natin kahapon, salita po, bibig natin meron po yung kapangyarihan, meron po yung kapangyarihan na magdulot ng positive, pero meron din po yung kapangyarihan na magdulot ng negative. So when we speak, dapat iniisip po natin yung sinasabi natin, because when we speak without thinking, we are wasting our power. So dapat kapag nagsasalita po tayo, when we are talking, dapat hindi po natin hinahayaan na walang kabuluhan yung mga sinasabi natin, because if we are talking aimlessly, it fills the air with noise na wala namang maidudulot kahit saan or kahit kanino. So it is better to stay silent than to speak without purpose. Kalawa, talking must have a purpose. So ayun, gaya ng sabi ko kanina, kung wala namang purpose yung sinasabi mo, huwag mo nang sabihin, kasi dapat palaging merong kahulugan. Kailangan palaging may meaning yung mga sinasabi natin. So every word should have the intent to speak with a clear reason. Dapat meron tayong clear reason kung ano ba ang sasabihin natin, whether to share knowledge, give encouragement, or address a specific need. So without purpose po, words lose yung nalulus ng words yung meaning niya and yung value niya. So dapat palagi natin make sure na yung bawat binibigkas natin, bawat salita natin is mayroong purpose. Ikatlo, talking is meant to benefit others. So, yung words po natin, hindi lang po yan dapat mayroong purpose, but also it needs to serve others too. Kasi yun nga, gaya nga ng ikatlong katuruan natin yung title na it is meant to benefit others. So, kasi yung speaking po, yung talking, it is an opportunity para makapag-share tayo ng wisdom, makapagbigay ng encouragement or guide someone in the right direction. So words that do not benefit others are better left unsaid. So ayun, yun po ang ating katuruan para sa araw na ito. So paano po natin ma-apply itong tatlong katuruan natin? Ngayon po tayo po ay dadako sa ating application. Ano po? Speak only when you have a point. So bago po tayo magsalita, let's pause and tanungin natin yung sarili natin kung meron bang kabuluhan, meron bang meaning yung ating sasabihin. So if there is no clear reason, let's just remain silent. So meaningful silence is more powerful than meaningless words. Tandaan po natin yan. Ikalawa, speak what is helpful. So make sure po natin na yung words natin are constructive and helpful. Whether it's offering advice, giving encouragement, or kahit yung pag-correct natin sa ibang tao. So speak in a way that nag-bring ng clarity or comfort. So let's avoid harmful speeches like pag-chismis, negativity, pag-criticize. So dapat iwasan natin yung mga bagay na yan. Mag-focus tayo sa mga words na nagbibigay ng wisdom, encouragement, etc.
And lastly po is speak to build others up. So, gamitin po natin yung mga salita natin, words to encourage, uplift, and strengthen others. A kind word can inspire confidence, magbigay ng hope, and can also brighten someone's day. So, let's always aim to make our words, a blessing to those who hear them. Okay, marami po tayong natutunan sa araw na ito.